Hoy, gising ka na pala ganda. Wika ng isang estrangherong lalaki na may bareto ng boses mula sa gilid ni Olivia. Bakit ka pa narito? Umalis ka na. Singhal niya sa binata. Ang init naman ng ulo mo, kasing init mo kagabi. Hayop ka, umalis ka na. Lasing ako kaya maswerte ka. Sobrang swerte ko nga eh. Napakaganda ng babaeng katabi ko ngayon. Bukod doon ay ako ang nauna. Tumahimik ka, nakakadiri ka. Isang beses lang ito. Dahil ngayong araw mismo ang araw ng aking kasal. Kaya huwag ka nang umasa nang magkakita pa tayong muli. Niloko mo ang nobyo mo? Gulat na tanong ng lalaki. Anong nobyo? Wala akong nobyo. Hindi ko siya nobyo. At kaya ako ikakasal sa lalaking iyon ay dahil sa utang ng tatay ko sa kanya. In short, pambayad utang ako. Kaya hindi niya deserve ang pagiging berhen ko. Hindi. Ngumiti lamang ang binata. May pagkapilyang babaeng kaharap. Iyon ang napagtanto niya. Gusto kita babae. Pwede kaya kitang maging karida? Diretsa ang tanong ng lalaki. Ano? Hindi pwede. Lubayan mo ko. Ngayon lang to. Oras na maikasal ako. Hindi na ito maulit pa. Wala nang ibang lalaki sa buhay ko. Malinaw ba? Kung ayaw mong umalis, ako na lang. Naiinis na saad ni Olivia sa binata. Guwapo naman talaga ang lalaki dahil sobrang maapel. Lakas makahatak ng atensyon ang mapupungay nitong mga mata. Idagdag pa ang tangkad na nasa sais. Nagmadali na siyang umalis. Ayaw na niyang maabutan pa ng lalaki. Dagbanyo na ito. Marahil ay maliligo na para makaalis. Sa bahay na lamang niya gagawin iyon. Ayaw niyang magtagal sa presensya ng binata. Nakonsensya din siya ng konti sa kanyang magiging asawa. Kaso ay nagre-rebelde talaga ang kanyang puso. Kahit sino naman sa posisyon niya, ay ganoon din ang mararamdaman. Hindi pa nga siya nagbo-boyfriend dahil ayaw niya ng commitment. Tapos ngayon, bigla na lang siyang ikakasal. Dahil kailangan mabayaran ang utang ng tatay niya. Dahil kung hindi rin, buhay ng nanay niya ang magiging kapalit ng malaking halaga ng kanilang utang. Kaya malamang tinakasan na niya ang kanyang tatay. May sakit sa puso ang kanyang ina, kaya isinailalim sa coronary artery bypass surgery. Mahigit kumulang 1,000,000 din ang bayad sa operasyon pa lang. Labas pa ang gamot at mga personal na kailangan. Saan naman sila kukuha ng ganon kalaking pera? Mabuti na lang at napakayaman ng misteryong amo ng kanyang ama. Wala naman daw itong hiniling na collateral. Ngunit dahil sa laki ng halagang hiniram nito, ay alam na nitong hindi kayang bayaran ng kanilang pamilya ang halagang iyon. Kaya inalok siya nitong maging pambayad utang. Hindi tumanggi ang boss ng kanyang tatay nang ialok siya nito. Dahil gusto na rin daw umano nitong mag-asawa. Samantalang napabuntong hiningan na lamang si kontrado sa nakasalamuhang kakaibang babae. Ang ibang babae, kapag nagalaw na niya, ay naghahabol at halos mabaliw sa kanya. Pero ang babaeng iyon ay kakaiba. Kahit pangalan nito ay hindi niya nakuha. Parang gusto nang umurong ni kontrado sa kanyang kasal. Kaso ay handa na ang lahat. Maging unjudged na magkakasal sa kanya at sa babaeng mapapangasawa niya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone, kaya sinagot na niya iyon. Boss Congrad, naghihintay ang kaibigan mong judge. Tuloy pa daw ba ang kasal? Ipinapatanong niya. Tanong ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Tuloy lang, maghintay ka mo siya. Bakit parang atat na atat siya? Pangil niya rito.
Ang usapan niyo raw kasi alas 10 ng umaga, mag-alas 10:30 na boss. Wala akong pakialam. Maghintay ka mo siya. Teka, wala pa ba doon ang anak ni Mang Teban? Wala pang may dumating kaya nga sinisiguro ni Judge kasi may mga asikasuhin na rin siyang ibang bagay. Wala akong pakialam. Maghintay siya. Uwi ka ni Conrado sabay patay ng telepono. Darating niya sa kanyang kondo ay kagad siyang nagayos. Sinuot na niya ang kanyang itim na tuxedo at itim na eyeglasses. Nagmamadali na rin siyang umalis patungo sa husgado kung saan sila ikakasal. Habang si Olivia naman ay pakalma-kalma lang. Bakit naman siya mape-pressure? Kailangan niyang maging maganda sa harap ng magiging asawa. Kaya naglalagay siya ng makeup at lipstick. Sa araw ng kanyang kasal, dapat maging maganda siya. Sana lang ay hindi ito matanda. Dahil hindi pa niya ito nakikita sa buong buhay niya. Hindi pa siya tapos nang may biglang tumawag sa cellphone niya. Ang assistant ng kanyang magiging asawa na si Mr. Rio. Magandang umaga, Binibini Olivia. Nandito na yung magiging asawa mo. Nasaan ka na ba? Kung late siya ay di hamak na mas late ka kaysa sa kanya. Problema ba yon? Sabihin mo maghintay siya. Wala naman sigurong masama kung magpakalalaki siya, di ba? Aniya sabay patay ng cellphone. Ngunit nataranta din at kagad na binilisan ang kilos. Matapos ilagay ang cellphone sa bag, ay taranta siyang nagsuot ng sandals. Ang totoo ay kanina pa siya nakaramdam ng nerbiyos. Hindi rin siya mapakali at hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman na mga sandaling iyon. Pagkawari niya ay may kakaibang mangyayari. Kaaatara sa kasal ang boss ng kanyang tatay. Masyado na siyang nag-iisip ng abanse. Lagot ang utang ni tatay. Huwag naman saan ang umatras ang mokong na yun. Kaswerte kaya niya sa akin. Wika niya sa sarili habang lakad takbo sa maikseng eskaneta ng kanilang squatter. Buti na lang at pagdating niya sa highway ay may paparating na agad na taxi. Mabilis siyang nakasakay, subalit kalaban naman niya sa daan ang matinding traffic. Tiyak pagkabagot at inip ang dadanasin ng lalaking naghihintay sa kanya. Samantalang nakuyom ni Conrado ang kanyang mga kamay dahil sa inip. Pinaka nakakainis para sa kanya ay ang paghintayin siya. Lagot sa kanya ang babaeng iyon. Pagdating nito ay ipapahiya niya ito sa kanyang mga tauhan at sa judge na magkakasal sa kanila. Agat-labi siyang nakatingin sa pintuan ng trial court. Umanda ka sa akin, babae ka. Aniya sa kanyang isipan. Rinig na rinig pa niya ang pagtataray nito sa telepono. Kanina habang tinatawagan ito na misteryo. Hindi naman talaga dahil sa utang ng babaeng magiging asawa niya kaya niya ito papakasalan, kundi dahil sa kondisyon ng kanyang ama. Nakaratay na ito dahil sa sakit na kanser sa bituka. At ang gusto nito ay magpakasal siya sa kanyang nobya bago siya maging CEO ng kanilang ospital. Hindi siya papayag na kay Martin mapunta ang pagiging CEO. Gayong half-brother lang niya ito. Hindi yon maaari dahil siya ang legal na anak ng kanyang ama. Ang pamana ay para lang sa kanya. Maging ang posisyon sa kanilang iba pang mga kumpanya sa ibang bansa. Ayaw niyang maging sakim, pero pinaghirapan itong maipundar ng kanyang ina noong buhay pa ito. Tapos mapunta lang sa kamay ng mga sampid sa pamilya niya. Anong maiiwan sa kanya? Ang mutya na siyang kakambal ng kanilang yaman. Ang mutya ng aswang. Hindi siyang nagpapahirap sa kanya. Kaya wala siyang buhay pag-ibig. Dahil natatakot siyang kamuhian ng babaeng mapipili niyang mahalin sa huli. Hindi siya sigurado kung maitatago niya ang kanyang katauhan sa magiging karelasyon niya kung sakali. Kaya hanggat maaari,
Huwag na siyang umibig pa. Ayos na ayaw maikasal siya sa babaeng hindi niya mahal. Hindi na siya mag-isip pa na baka iwanan siya. Kung gusto nitong umalis sa buhay niya sa huli, malaya itong makakaalis. Mas masaya para sa kanya dahil makakakilos ulit siya ng maayos. Ano lang ba ang babae sa buhay niya? Pampalipas oras. Kaya niyang magbayad araw-araw para maging parausan kung tutuusin. Alam niyang yaman ng kanyang papa ang habol ng stepmother niya. Narinig niya iyon mismo sa bibig nito, maging kay Martin. Dahil wala siyang pakialam subalit nung nag-mature na siya, hinipagtanto niyang mahalaga ang yaman ng pamilya. Hindi siya magpapatalo sa mga sampid sa kanilang pamamahay. Bigla niyang naalala ang babaeng kasalo niya sa kanyang kama magdamag. Nalimutan niya ang pag-inip sa paghihintay dahil sa imahe ng napakagandang babae na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw na nitong mawala sa kanyang isipan. Natutuwa lang ba siya dito? O nagmamahal na siya ng isang babae sa bar lang niya nakilala? Ginawa niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Marami siyang nakaw-nakuhang litrato sa dalaga habang natutulog ito ng mahimbing kagabi. Natutuwa siyang iniisip na ginawa niya iyon. Gayong marami na siyang nakaniig at isa man sa mga iyon ay hindi niya pinagka-interes ang kuna ng litrato. Ito lang talaga ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Sobrang ganda ng babae. Sobrang amo ng muka na para bang anghel sa kalangitan. Nakakatanggal ng stress. Sobrang makorba ang katawan. Nasa babaeng ito na ang lahat ng biyaya na taglay ng isang babae. Pinukaw na misteryo ang kanyang atensyon. Kaya mabilis siyang pinatay ang cellphone at ibinalik sa kanyang bulsa. Dito na ang mapapangasawa mo, Boss Congrad. Uwi ka nito. Sige, okay. Aniya. Tila biglang nawala ang inis niya dahil sa litrato ng babaeng nasa kanyang cellphone. Isa lang ang nasa isip niya. Mahanapin pa rin niya ang babae kahit sinabi nitong ikakasal din ito. Umpisa na natin. Uwi ka ng judge. Seryosong nakatayo si Congrad sa harapan ng judge. Hindi man lang siya nag-aksayang tapunan ng tingin ang babaeng papalapit sa kanya. Maging ito ay diretso ang tingin sa judge. Hindi ito interesado sa mukha ng binata. Hanggang sa ang judge na mismo ang nag-utos, natignan nila ang isa't isa. Dahil magsisimula na ang kasalan. Ang dalaga ang unang humarap sa kanya para titigan siya. At natigilan ito nang makita ang kanyang muka. Kalituhan at gulat ang reaksyon sa mukha ng dalaga. Kumurap-kurap pa ito at halatang hindi makapaniwala. May problema ka ba sa magiging asawa mo, Binibining Olivia? Tanong ng judge. Napakunot ang noo ni Congrad habang maingat na yumuko para tingnan ang sinasabing reaksyon ng dalaga. Namilog rin ang mga mata niya sa gulat nang makita ang dalaga. Ikaw, sambit ni Congrad sa dalaga. Ikaw si Mr. Congrad? Ikaw ang mapapangasawa ko? Gulat na tanong ni Olivia rito. Ngumiti si Congrad. Sinuswerte ka nga naman sa utak nito. Ikaw ba ang mapapangasawa ko? Tanong ni Congrad. Ako yata. Mahinang tumawang binata sa alanganing sagot ng dalaga. Halika na, mag-uumpisa ng seremonya. Uwi ka ng binata habang nakaukit pa rin ang matamis na ngiti sa mukha nito. Mabilis na ring natapos iyon at inuwi agad ni Congrad ang asawa sa kanyang kondominium. Huwag kang mahiya, asawa ko. Kung ano ang nakita ng mga mata mo sa loob ng kondo na ito ay atin lahat. Dahil ang akin ay sayo na rin. Wika niya habang inalalayan si Olivia
na makaupo sa harap ng mesa. Saktong 12:30 na ng tanghali at kanina pa silang parehong nagugutom. Kaya nga lang ay alanganing kumain si Olivia dahil natatakot siya sa wardong matandang katulong ni Contrado. Kanina ka pa panay sulyap kay Yaya Saling. Huwag kang matakot. Mabait si Yaya. Iyaan mo, masasanay ka rin sa kanya. Uwi ka ni Congrad. Tahimik lang siya at maingat na kinuha ang kutsarang nakapatong sa plato. Hindi ata pagkaing nakahain ay napakawerdo. Nakakatakot na nga ang mukha ng nagluluto. Binuguan pa ang nakahain. Paano ito makakain ng maayos? Pasulyap-sulyap si Olivia sa nakatayong matanda sa gilid ni Conrad. Hindi siya nanguhusga rito, ngunit sa katulad niyang may phobia sa dilim, ay tiyak aatakihin sa puso kapag ito ang makakasalubong niya. Paano ba naman? Hindi kumikibot ang bibig. Naka-automatic ang ngisi. Tila nabubulok pa ang mga ngipin at maiitim ang gilagid. Dagdag pang mabibilang lamang na hibla ng buhok na abot hanggang balikat. Tatlong guhit sa noo at hindi niya mawari kung ano ang nasa leeg ng kubang matanda. Para itong nataga sa leeg. Tapos ay tiniklop lang ang balat hanggang sa unti-unting naglihilom. Iba rin ang hugis na mga mata nito, parang pares ng bola. Natigil lang ang pagnakaw tingin niya sa matanda ng utusan ni Congrad ang Yaya na pumasok na lang sa kwarto nito. Sige iho, tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Bili ng matanda. Ayos po Yaya, mukhang naninibago sa iyo ang asawa ko eh. Uwi ka pa ni Congrad. Naintindihan ko naman, sagot nito. Pasensya na talaga. Hinging dispensa ni Olivia. Ayos lang, naintindihan ko. Masasanay ka rin sa uli. Uwi ka ni Congrad. Sana wag lang siyang magpapakita sa akin sa gabi para walang problema. Kaaniya sa kanyang utak. Hindi naman siya nanghusga. Kaso ay iba talagang anyo ng matanda. Parang gusto na niyang itanong dito kung aswang ba ito. Mamaya tatawagan ko si Misteryo. Ipapasikaso ko sa kanya ang credit card para gamitin mo personal. Wag na akala mo naman interesado ako sa yaman mo. Sanay ako sa buhay mahirap. Kaya ako nandito para pambayad utang. Kaya ayos na sa akin na mapakain ako. Wala na akong ibang hiling kundi ang mabayaran ng utang ni Itay. Hindi sumayado si Congrad nang marinig iyon. Sobrang saya pa naman niya nang makita ang babaeng maging asawa, kaya ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Kahit pa isang beses lang niya itong nakasama. Ihanda siyang kunin ang loob nito. Responsibilidad ko ang lahat ng luho mo at ng magiging anak natin sa uli. Kaya kung ano man ang ibibigay ko sa iyo, tanggapin mo. Mr. Congrad, wala kang pananagutan sa akin. Hindi ka ba nababaan sa katulad ko? Una, nagpakasal ako dahil pambayad utang. Dahil yon sa pera. Hindi ba halata ng mukha akong pera? Pangalawa, napakababa kong babae. Ikaw mismo ang makapagpapatunay. Sinong matanong babae ang kayang ibigay ang sarili sa taong hindi kilala? Hindi ka man lang ba nandiri sa akin? Hindi. Bakit ko naman maramdaman ako ang lalaking iyon? Daig ko pa nga ang tumama sa loto. Sagot ng binata. Natahimik siya at nakaramdam ng hiya sa sarili. Sana pala hindi na lang siya nagsalita. Hindi niya alam kung iniini siya ng asawa o ano. Pero hindi siya naniniwala na pagkaramdam nito ay nananalo ito ng loto. Kasi una sa lahat, ang utang ng pamilya niya dito ay mahigit 1,000,000. Doon pa lang ay malaking kabawasan na sa yaman nito. Inagabihan, inanong niya kung may isang kwarto pa ba na para sa kanya
dahil gusto niyang matulog. Anong kwarto mo? Asawa kita, kaya magkatabi tayo. Isa pa ay dalawa lang ang kwarto ng kondo ko. Ang maliit ay para kay Yaya Saling. Halika na, magpahinga na tayo. Nito at hinila na siya papasok ng kwarto. Para siyang estatwa habang nakahiga. Natatakot siyang gumalaw. Baka kung anong nasa isip ng kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagalawin ngayon. Bigla siyang nakaramdam ng hiya nang sabihin iyon ni Conrad. Muli na naman itong pinapaalala ang nangyari sa kanila kagabi. Hindi siya kumibo hanggang sa naisipan niyang tanungin ito. Bakit ka pumayag na ang mahigit 1,000,000 na utang ng tatay ay magiging bayad dahil lang sa pagpapakasal ko sa iyo? Hindi ba't mas lalo kang nalugi? Tanong niya. Personal. Tipid nitong sagot. Ano pa nga ba? Libreng palausan, di ba? Magbabayad ka pa ba? Lakas na loob na wika niya rito. Hindi siya nito tinignan. Nakapikit lamang ang mga mata nito. Akala niya ay hindi na ito sasagot at diretso nang matulog. Ngunit bigla itong nagsalita. Higit pa dyan ang dahilan. Tuluyan ang ipinipkit ang mga mata hanggang sa makatulog na ito ng mahimbing. Habang siya ay nananatiling gising pa rin. Aminado siyang nag-iwan ng malaking katanungan sa kanyang isipan ang naging sagot ng kanyang asawa na. Dahil hirap siyang makatulog ay lumabas muna siya ng kwarto upang uminom ng tubig. Pagkarating niya sa kusina ay bigla na lang siyang kinilabutan. Pagkawari niya ay may mga pares na mga mata ang nakatingin sa kanya. Ngunit, tuwing uiikutin niya ang kanyang paningin, ay wala namang tao. Pagsara niya ng ref ay napalingon siya sa gawing pintuan. Paglabas nang makarinig siya ng kalabog. Buong tapang siyang lumapit sa pintuan kung saan galing ang tunog. Pinihit niya ang seradora at binuksan ang pinto. Ngunit napatras siya nang makita ang isang nakakatakot na nilalang. Nagbabaga ang mga mata nito. Naglalaway. Kulubot ang mga balata at gumagapang sa sahig. Nagsisigaw siya sa takot habang mabilis na isinarado ang pinto. Agad namang dumating si Conrad na sobrang nagtataka kung bakit siya takot na takot at nagsisigaw. May aswang sa labas. Niya habang nanginginig sa takot. Agad binuksan ni Conrad ang pintuan upang silipin ang labas. Walang tao. Tahimik naman dito sa labas. Wika pa ni Conrad. Pero nakita ng dalawang mata ko. Sobrang pangit niya. Nakakatakot. Alam kong aswang yon. Pagod ka lang, Olivia. Mamalag-mata ka tuloy. Matulog ka na kasi. Sagot ni Conrad. Inakay siya nito papasok ng kwarto. Natila ba isang batang paslit na natatakot mag-isa. Habang nakahiga ay yakap siya nito. At dahil sa takot ay hinayaan niya itong nakayakap sa kanya. Nang maibsan lahat ng takot niya sa katawan. Hindi mawala sa kanyang isipan ang kaninang nilalang. Wari niya ay hawig iyon sa Yaya Saling ni Conrad, ang kanyang asawa. Ngunit hindi naman siya pwedeng mangakusa at manghusga agad. Lalo at hindi siya sigurado. Nananatili siyang yakap ni Conrad habang nakapikit ang mga mata. Hirap siyang makatulog. Ngunit makalipas ang ilang oras, nakatulugan din niya ang pag-iisip dahil na rin siguro sa pagod. Samantalang nagising naman si Conrad kalagitnaan ng gabi. Tila hindi pa rin ito makapaniwala na may katabi na itong asawa. Naalala nito ang takot ng asawa sa kanyang yaya
Buong buhay niya hindi niya pinangarap magkaroon ng katabi sa kanyang kama. Lalo na at banta ito sa kanyang nakatagong katauhan. Buti na lang hindi nito tuluyang nahuli ang katauhan ng kanyang yaya. Hindi pwedeng lumantad ang kanilang katauhan kay Olivia. Iiwanan na sana niya ito at uuwi na ng kanyang bahay. Sigurado naman siyang hindi ito gagalawin ng kanyang yaya. Ngunit natugso siyang titigan ang kakaibang amo ng mukha at kagandahan ng asawa. Hindi niya alam kung anong mahika meron ito at tila ayaw na niya itong mawala pa sa kanyang paningin. Sumpay yata ng pag-ibig ang nangyari sa kanya. Aminado siyang nagayuma siya nito at napakaswerte niya dahil sa natuklasan. Aminado siyang masaya siya sa oportunidad na iyon. Hindi siya mahihirapang amuin ang asawa dahil nakatali na ito sa kanya. Nabukasan ay nagising si Olivia na nakatitig sa kanya ang asawa. Napatakip siya ng mukha sa gulat dahil halos magkadikit na ang kanilang mga mukha habang nakatigilid at nakaharap sa isa't isa. "Ano ba? Lumayo ka," saway niya kay Conrad. "Bakit? Asawa kita." "Dahil lang naman sa utang namin kaya mo ako naging asawa. Alam ko naman kapag nanawa ka na sa akin ay iiwanan mo na ako." "Hindi totoo yan. Siguro noong una oo, nung hindi pa kita nakita. Pero dati yon. Kasi ngayon, gusto na kitang ibahay. Legal naman tayong mag-asawa kaya gusto ko na ay panghabang buhay kitang kasama." Litanya nito sa bahila ng kamay niya para ipulupot sa bewang nito. Walang magawa si Olivia kundi ang yakapin ito kahit pa magulo ang kanyang utak. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang bilis ng mga kakatawang pangyayari sa buhay niya. Naisip niyang baka lang iyon sa nangyari sa kanila. Ayaw nitong maging irresponsable. Pero hindi naman pumasok sa isipan niya na mabubuntis siya nito agad. Isang gabing pagtatalik lang iyon kung tutuusin. "Conrad, umaasa ka bang mabuntis ako kaagad? Anak ba ang habol mo sa akin?" Tanong niya rito. "Hindi. Walang ganyang pumasok sa isip ko. Pero kung magbunga ang ginawa natin, bakit hindi?" Wika nito. Unti-unti ay tila nawawala ng pagkailang niya kay Conrad. Napapalagay na ang kanyang loob sa mayamang asawa. Hanggang sa isang araw ay niyaya siya nitong mag-impake dahil uuwi na sa malaking bahay nito. Ayaw sana niya dahil nahihiya siya. Kaso ay pinilit siya nito. At ayaw nitong umalis na hindi siya kasama. Kaya napilitan siyang sumama. Sobrang hanga ni Olivia sa kakaibang ganda ng mga bahay. Kalimitan sa mga bahay sa exclusive subdivision na iyon ay may mga two-stories na naglalakihang bahay. Mayroong napakalawak na mga bakuran. Malamang bawat lote ng may-ari ay nasa 5,000 kwadrado. May mga malalaking puno ng mga prutas at mga Garden of Eden at malawak na mga swimming pool. Tumigil ang kotse sa tapat ng isang malaking bahay. Napakataas ng gate at sobrang nalula siya sa sobrang lawak ng bakuran. Bagong tayo ang bahay na iyon. Hindi niya alam kung sadyang hinanda iyon sa magiging asawa nito at siya iyon. Nalilibang siya habang inikot ang napakagandang tanawin sa hardin. Hindi niya napansin ang paglapit ng asawa. "Mahal, nagustuhan mo ba itong bahay natin?" Tanong nito. "Natin? Sa'yo ito. Nakakahiya namang makisali ako dito." "Olivia, asawa kita. Gaya ng sinabi ko sa'yo, kung ano ang sa akin ay iyon na rin. Legal tayong mag-asawa, tandaan mo yan." "Pero pambayad utang lang ako ng tatay ko sa iyo.
Walang kwentang sagot, mahal ko. Ilimutan mo na nga ang tungkol sa utang. Balik-balik tayo sa ganyan eh. Yun naman ang totoo. Olivia, mahal ko. Alam kong wardang pakinggan pero unang gabi pa lang ng ating pagsasama. Kahit aksidente iyon ay alam kong mahal na kita. Pati tinadhana ang gabing iyon para sa atin. Kaya please lang, mahalin mo na rin ako. Pakiusap nito. Hindi niya mawari kung anong uri ng pagbabago ng buhay mayroon siya. Naglasing lang siya para magdiwang ng kanyang magiging malaya sa araw na iyon. Ngunit nagising siyang iba na ang naging direksyon ng buhay niya. Panaginip lang ba ang lahat? Hindi pumasok sa isip niya na magiging mayaman na lang siya bigla dahil sa katangahang nagawa niya. Minado rin siya sa kanyang sarili na attracted din siya sa kagwapuhan ng kanyang asawa. Mahal na nga niya ito. Hindi lang niya maamin. Hindi niya alam kung bakit napapasunod siya dito ng kusa dahil yata sa pag-ibig. Biglang tumunog ang cellphone ni Conrad kaya dinukot nito iyon sa bulsa. Sinagot nito ang tawag. Ang sekretarya nito iyon. Dalhin mo na lahat ng pinamili ko para sa asawa ko. Dito mismo sa bahay. Ngayon na. Rinig niyang utos ng asawa kay Mr. Rio. Ang sekretary nito. Hindi siya sigurado ngunit malamang ay sa kanya iyan. Wala siyang gamit, maliban sa kaunting damit at pampersonal na dala niya kahapon. Pagkatapos nitong patayin ang cellphone, ay hinawakan siya nito sa kamay. Hawak kamay sila habang papasok ng bahay. Lihim siyang napahanga sa ganda ng loob. Maging ang mga gamit na nakadisplay ay mga bago lahat at mamahalin. Hindi ko akalain to. Sambit ni Conrad. Ang alin? Nagtatakang tanong niya. Na may dadalhin akong asawa dito. Buong buhay ko, pangarap ko lang ay mamuhay ng tahimik at mag-isa. Hindi ko naman akalain ganun kabilis tumama ang pana ni Cupido. Nakakagulat. Hindi alam ni Olivia kung saan umabot ang kanyang kilig sa mga sandaling iyon. Hindi rin niya naranasang magkanobyo at diretso asawa na. Ngunit hindi niya alam kung bakit napakabilis nakuha ni Conrad ang kanyang loob. Hindi niya namalayang nakarating na sila sa isang kwarto habang naglalakad. Narating doon ay lalong namangha si Olivia sa sobrang lawak ng kwarto. Ang ganda pa ng pagkadesenyo. Kita rin mula sa kama ang magandang tanawin sa labas dahil sa kristal na dingding nito. Tila nang aakit ang napakalaping swimming pool sa labas na kulay esol ang tubig. Pahinga ka muna. Baka kasi hindi ka nakatulog ng maayos kagabi sa kondo ko. Kapag gusto mo namang maligo ay malinis din naman ang swimming pool. May paparating na 2 katulong para hindi tayo mahirapan sa mga trabaho dito sa bahay. Litaan niya ng kanyang asawa. Hihiga na sana siya sa kama nang biglang tumunog ang cellphone ni Conrad. Uli nitong dinukot ang cellphone na nasa loob ng bulsa nito. Huwag mo kong tawagan, Lucia. Abala ako ngayon. Uwi ka nito sabay patay ng telepono. Nagulat si Olivia at hindi iyon inaasahan. Akala niya wala itong hilig sa babae. Wala itong balak mag-asawa. At himala na lang ang sa kanila. Ngunit may isang Lucia sa buhay nito. Nakadama siya ng pagkadismaya. Tama nga yata ang sabi ng iba. Mahirap talagang paniwalaan ang mga lalaki. Nagsiselos ka ba? Nung nito, nang makita ang kanyang reaksyon. Inirapan niya ito at pabagsak na inihiga ang katawan sa kama. Akala yata nito, biro lang ang pagsiselos. Naguguluhan din siya kung pagkadismaya lang ba o selos na ang nararamdaman niya. Nararamdaman niyang humiga ito sa kanyang tabi. Maya-maya pa iniyakap siya nito sa bewang at may ibinubulong.
Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Wala na akong balak na maghanap pa ng iba dahil ikaw ang nag-iisang nagpatibok sa pihikan kong puso. Bulong nito sa ilalim ng kanyang tenga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang pinapakinggan nito. Wari niya ay isa iyong musika na napakasarap pakinggan sa tenga. Ramdam niyang unti-unti nang bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Marami pa itong sinabi ngunit wala na. Tuluyan na siyang nilalamon ng kanyang antok. Nagising na lamang siya na naroon na ang kanyang mga bagong gamit na ipinabili ni Conrad sa tauhan nito. Iniikot niya ang kanyang tingin sa paligid ng kwarto. Wala sa loob ng kwarto nila si Conrad. Bumangon na lamang siya para bumaba at doon ay nakita niya ang asawa na nagluluto ng kanilang hapunan. "Bakit ikaw ang gumagawa ng bagay na iyan?" Takang tanong niya. "Ayos lang. Sanay naman ako nito simula bata pa ako. Bukas pa daw kasi ng umaga ipapadala ng agency ang inihahire kong mga katulong." "Hindi, ibig kong sabihin ay ako na dapat ang gagawa niyan. Trabaho ko dapat yan." Uwi ka niya. "Hindi, ang gusto ko ay ipagluto ka. Alam ko na pagod ka pa rin. Magaling ako magluto, alam mo ba yon? Inaral ko talaga ang culinary arts. Kasi mahilig ako sa mga bagong putahe, lalo na kapag sariwa." Uwi ka nito na ang huling pangungusap ay sinadyang hinaan. Habang nagsasalita naman ito, ay tila natutokso naman siyang titigan ang napakaganda at mamaskuladong katawan ng asawa. "Ilma lang, asawa ko, parang naglalaway ka sa bukit ng katawan ko. Masyado bang nakakagutom tignan ng katawan ng asawa mo?" Nung pa nito, kaya napatingala si Olivia sabay pitik sa noo nito. "Feeling ka?" Kanya. "Anong feeling? Nahuli kita sa salamin eh." Nang sabihin nito iyon ay napatingin siya sa malaking salamin sa kabila. Kitang-kita pala roon kung paano niya pagnanasaan ang katawan ng kanyang asawa. Bigla siyang nangliit at nakaramdam ng hiya. "Ayos lang, asawa naman ako," sabi na lamang niya sa kanyang isip. Sobrang bilis na mga araw. Parang kailan lang nangyari ang pagtatagpo nila. Maraming waridong napapansin si Olivia sa pagkatao ni Conrad. Subalit nangingibabaw ang pag-ibig niya rito. Maging siya ay ramdam ang totoong pag-ibig sa kanyang asawa. Masyado na rin siyang nalunod sa kaligayahan at pagmamahal na pinapalasap nito sa kanya sa araw-araw. Para silang isang bagong kasalagi na halos kulang ang bawat oras ng kanilang pagsasama. Makalipas ang 1 taon nilang pagsasama, bigla na lang tila may iba kay Conrad. Kung makatitig si Conrad sa kanya ay pagkawarin nito ay isa siyang napakasarap na lechon na napakasarap imukbang. "Bakit ba kakaibang amoy mo, asawa ko? Nanggigigil ako sa iyo." Wika nito isang gabi. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang pag-iisang katawan nang biglang lumayo si Conrad kay Olivia. Diretso itong nagbihis at lumabas ng kwarto. Labis ang pagdismaya ni Olivia sa ginawa ni Conrad kasi nabitin siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang naging kasalanan. Samantalang si Conrad ay mabilis na naghanap ng isang madilim na parte ng kanilang bakuran. Mabuti nilang at hindi sumunod si Olivia. Hindi nito mawari sa sarili kung bakit pati si Olivia ay gusto nitong lamunin. Makaiba daw kasi ang bango ng asawa nito. Kaya bago pa ito magkamali, ay kailangan na nitong ilayo ang sarili. Nanlilisik ang mga mata ni Conrad habang nag-iisip at naghahanap ng pwedeng maging biktima sa gabing iyon. Napagtanto ni Conrad na umaatake at nabubuhay sa kanyang katawan ang katawang halimaw. Ang pagiging aswang at hulina ng mapagtanto niyang kabilugan pala ng buwan. Wala siyang magawa kundi ang maghanap ng maging biktima. Lalo pa at sobrang tuyot na ng kanyang lalamunan.
Kahit anong hayop basta may sariwang dugo at pwede na. Maibsan lang ang uhaw na kanyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Kinabukasan, nagising si Olivia ng tila kinakalikot ang kanyang sikmura. Napabangon siyang bigla ng patagbong lumapit sa inidoro. Saktong pagpasok ni Conrad galing sa labas. Gusto sanang magtampo ni Olivia dahil sa ginawa nito kagabi. Subalit wala siyang mahinga ng tulong kundi ito lang. Napakunot ang noon nitong nilapitan siya habang inalalayan. Dahil hindi maawat ang kanyang pagsusuka. Ayos ka lang ba, asawa ko? Mukhang hindi magandang pagkaramdam mo. Tanong ni Conrad sa asawa na punong-puno ng pag-aalala. Ang sama ng pagkaramdam ko, parang hinahalo kay ang sikmura ko. Halika, kailangan kitang dalhin sa doktor. Ang putla mo. Ano bang nararamdaman mo nitong mga huling araw? Nag-aalalang tanong ni Conrad sabay buhat sa kanya. Wala naman, laging pagod lang, sagot niya. Halos paliparin na ni Conrad ang kanyang kotse patungo sa klinik ng kanyang private doktor. Sarado pa ito dahil masyado pang maaga. Subalit tinawagan niya ito at sinabi ang emergency. Wala pang 5 minuto ay lumabas naman agad ito. Nasa likod lang din ng klinik ang bahay nito. Agad nitong inakasikaso si Olivia. Kinuhaan ng urine at pinaghintay nila ng ilang minuto. Matapos ang test ay ipinatawag ni silang dalawa sa loob. Nakangiti ito habang umiiling. Akala ko ba naman kung napano na ang pasyente? Uwi ka pa nito. Bakit, Dok? Anong nangyari? Tanong ni Conrad. Normal lang na maramdaman niya ang bagay na yan. Normal? Halos wala na siyang dugo nang isugod ko siya dito. Limas na ang laman ng tiyan niya kakasuka. Ganun talaga kapag buntis ang babae, Mr. Congrado. Nakangising sagot ng doktor. Buntis? Gulat na tanong ni Olivia. Samantalang si Conrad ay natanameme lang nang marinig iyon. Mr. Congrado, magiging parents na kayo ng asawa mo. Olivia is pregnant. Halos 2 buwan na yata ito. Uwi ka ng doktor. Sabay ka pa sa kalawang bahagi ng tiyan ni Olivia. Hindi pa rin alam ni Conrad ang kanyang nararamdaman. Palipat-lipat sa doktor at sa asawa ang kanyang tingin. Magiging mommy at daddy na tayo, asawa ko. Narinig mo ba yan? Oo, magiging mommy at daddy na tayo. Emosyonal na sagot ni Olivia. Ingatan mo yung asawa mo, Mr. Congrado. Pangalan ito kay masyadong maselan. By the way, congratulations sa inyo. Bilin pa ng doktor at pagbati. Tumango naman si Conrad at nagpasalamat dito. Matapos maibigay ang lahat ng reseta ng bitamina, ay umalis na rin sila kaagad. At diretso na ng drugstore para bilhin lahat ng reseta ng doktor. Agad tumawag sa agency si Conrad para magdagdag pa ng isa pang katulong. Gusto nitong masiguro na hindi mahirapan ng asawa at laging may nakabantay tuwing wala ito sa bahay. Masyado naman yatang OA, mahal. Kaya ko naman ang ibang trabaho dito sa bahay. Kahit buntis na ako, sanay na ako sa gawaing bahay. Dahil laking mahirap ako. Nakalimutan mo na ba? Reklamo ni Olivia. Wala kang ibang gawin kundi alagaan ang sarili mo para sa baby natin. Kaya ko, Conrad. Masyadong madali. Tsaka wala akong exercise kung hindi ako magtatrabaho. Mag-ehersisyo ka lang kung nasa tabi ako tuwing umaga. Pwede naman, hindi ba? Conrad naman eh. Huwag ka nang magreklamo para sa safety ng anak natin ito. Sana maintindihan mo ko. Wala siyang magawa kundi ang pumayag na rin. Hindi rin naman siya pakikinggan ito. Mas lalo tuloy siyang nababagot dahil wala na siyang ibang gagawin kundi ang manood ng TV at mag-cellphone. Makalipas ang 2 buwan,
Medyo nasasanay na rin ng kaunti si Olivia sa kanyang paglilihi. Hindi naman siya ganun kaselan. Marahil ay dahil nga laging mahirap siya. Iyon nga lang, tila si Conrad ang napaglihian niya dahil gusto niya laging nakikita ang asawa. Nagagalit siya tuwing ginagabi ito ng uwi o sa tuwing tatawag siya na hindi agad ito nasasagot. Hindi niya mapigilang maiyak na parang bata. Saktong nagpaalam itong pupunta sa ibang bansa dahil sa importanteng meeting. 2 linggo itong mawawala. Hindi niya alam kung kakayanin niya ang ganong katagal na hindi sila magkikita. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang siya nang may biglang sumugod na babae sa kanilang bahay. "Sino ka?" Gulat na tanong niya rito. Ramdam niya ang tensyon at pagkabahala sa mga sandaling iyon. Lalo na nang titigan siya nito mula ulo hanggang paa. Alam niyang negatibong enerhiya ang dala nito sa buhay niya. Tila nang uuyang pa itong nakangiti ng mapakla. "Sino ako? Tinatanong mo kung sino ako? Goodness, hindi mo ko kilala." Mataray na tanong nito. "Magtatanong pa ba ako kung kilala na kita? Siyempre hindi. Tinatanong kita dahil hindi kita kilala." "O sige, hindi kita papatulan. Masyado kang mababa." Wika nito kaya napaawang ang kanyang bibig. Ang lakas ng loob nitong sugurin siya sa loob ng pamamahay niya. At ganito siya nito kung kausapin. "Sino ka ba? Bigla ka na lang pumapasok sa bahay ng may bahay." "Well, ako lang naman ang ina ng magiging anak ni Congrado. Ako si Rita. At ito si Baby Congrad, ang magiging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang ama. Kaya pinangalan ko na sa kanya." Wika nito sabay haplo sa tiyan nito. "Ayaw mong maniwala? Eto, baka naman matauhan ka na." Wika nito sabay kalikot sa hawak na cellphone. Pagkatapos ay ipinakita nito ang hubot-hubad na larawan nila ni Congrad sa loob ng isang hotel. "Hindi totoo yan. Lumabas ka na sa pamamahay ko." Singhal ni Olivia sa babae. "No, dito kami titira ng aking baby. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisang asawa ni Congrado. 2 na tayo. At pasalamat ka dahil pumayag akong ganito ang setup. Dapat nga, kami lang dito ng baby ko." Wika pa nito bago tuluyang umakyat. Tila walang kaharap-harap nitong dinadala ang bigat ng tiyan. Samantalang siya nga ingat na ingat sa paghakbang kahit 2 buwan pa lamang ang tiyan. Hindi niya mapigilang umiyak. Kung kanina ay pilit niyang magtapang-tapangan sa harap ng babae, ngayon ay tuluyan ng bumigay ang kanyang damdamin. Umakyat siya ng kwarto para tawagin ang asawa. Gusto niyang makumpirma mula rito ang katotohanan. Wala pa ring tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nakailang dial na rin siya subalit hindi rin ito makontak. Mas lalong sumikip ang kanyang dibdib. Pagkaramdam niya ay iniiwasan siya ng asawa matapos siyang mabisto ang sekreto nito. Kailan pa siya nito niloloko? Nasaan ang pangako nitong hindi na ito maghanapan ng iba? Dahil sa kanya lang nito, nakita ang totoong pag-ibig. "Mga sinungaling talaga. Kayong mga lalaki kayo." Sigaw ni Olivia. Wala siyang ibang magawa sa mga sandaling iyon, kundi ang mag-breakdown. Wala siyang makakausap sa mga sandaling iyon. Gusto man niyang ipaglaban ang kanyang karapatan bilang asawa, ay tila pinanghihinaan siya ng loob. Ayaw niyang malagay sa kahihiyan. At lalong ayaw niyang makipag-agawan sa atensyon ng iisang lalaki. Isa lang ang pumasok sa isip niya ng mga sandaling iyon, ang magparaya. Ayaw niyang maging may stress. Hindi sa sarili kundi sa batang nasa sinapupunan niya. Gusto niyang protektahan ang kanyang anak. Magliligpit na siya ng kanyang mga gamit. Lilisan na siya sa bahay na iyon. Ngunit nagsalubong niya ang yaya ni Congrado. "Iha, ano yang dala mo?" Nag-aalalang tanong nito. "Yaya, aalis na po ako." "Naku po, iha.
Olivia anak, baka pwedeng pag-isipan mo muna bago mag-alsa balutan. Gabi na po, masyadong delikado para sa katulad mong buntis. Hindi lang taong nakakatakot sa paligid. Maraming nilalang ng dilim ang nagkakalat dito tuwing gabi ng lagim. Wika ng matanda na halatang nag-aalala ng gusto para sa kanilang mag-ina. Huwag niyo po akong alalahanin, Yaya. Ayos lang ako. Alagaan niyo na lamang ang... Hindi matapos-tapos ang sasabihin ni Olivia dahil pinipigilan niyang huwag kumawala ang mga luha sa mga mata. Mauna na po ako. Ang tanging wika niya at tuluyan ng tumalikod. Sinundan ba siya ng tingin ng matanda? Ilang sandali pa ay nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan. Yaya Saling, bakit mo ako sinusundan dito sa labas? Gulat na tanong niya. Minado siyang hindi pa talaga siya sanay sa mukha ng matanda. Kaya iniiwasan na lang niyang huwag tumitig dito. Nahiya siyang baka mabasa nito ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Pakaramdam kasi talaga niya ay hindi ito ordinaryong tao. Olivia, may ibibigay ako sa iyo. Ano po iyon, Yaya Saling? Ito, itago mo. Pagpoprotektahan ka nito. Ano ito, Yaya? Langis ba ito? Tanong niya sabay silip ng laman ng bote. Oo, iha. Protektahan ka nito mula sa masamang nilalang. Ang lusog pa naman ng lalaking bata sa tiyan mo. Alam mong lalaki ang anak ko, Yaya? Tila nagulat din ito sa kanyang naging tanong. Hindi pa kasi nakapag-ultrasound sila. Kaya paanong alam nito na lalaki ang magiging anak niya? O siya, sige na. Palalim na ang gabi. Sige na. Wika nito at tinalikuran na siya. Saktong may parating na taxi. Kaya pinara na niya ito. Sa parada ng bus kaagad siya nagpahatid. Pinipilit niyang huwag maiyak dahil mugto na ang kanyang mga mata. Buti na lang at may eyeglasses siyang suot. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Wala siyang pagsisisi na nabuo ito kahit pa sa maling lalaki. Mamahalin pa rin niya ang kanyang anak dahil dugot laman niya ito at higit sa lahat, kung grad lang ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso at kung naging maliman. Marahil ay isa sila sa mga pinagtagpo, ngunit hindi itinadhana. 5 oras ang biyahe niya mula sa lungsod patungo sa kanilang probinsya. Tanghali na nang makarating siya sa probinsya. 1 dekada na yata siyang hindi nakabisita sa kanyang lola. At sobrang dami na ng pagbabago. Ang dami nang naglalaki ang gusali. Wari nga niya ay naliligaw siya. May nakatayong magarang bahay mula sa di kalayuan niya. Pamilyar pa rin ang lugar kung saan siya nakatayo. Dahil sa puno ng isang eucalyptus tree na naroon. Dito banda nakatayo noon ang bahay ng kanyang lola. Parang gusto niyang tawagan ang tatay niya para tunangin tungkol sa bahay ng kanyang lola. Ngunit ayaw niyang ipaalam dito na nasa probinsya siya. Kaya nilapitan na lamang niya ang malaking bahay para magtanong-tanong. Sino yan? Dinig niyang tanong ng matanda habang palapit ito sa gate. Nakailang pindot din siya ng buzzer bago ito lumabas. Lola Paset, si Olivia po ito. Ang laki na nito ng bahay mo, Lola. Nako, apo. Ikaw pala yan. Halika, pasok. Wika nito habang nilakihan ang bukas ng gate. Nako po, Lola. Kay ganda naman ng bahay niyo. Ay, oo, apo. 1 buwan pa lang kaming nakalipat dito. Salamat nga pala. Salamat? Para saan, Lola? Sa pagpapatayo ng malaking bahay na ito. Si tatay mo mismo ang nagpunta dito. Ginastosan daw ng asawa mo para magkaroon kaming lang lahat ng magarang bahay. Mas malaki nga raw ang itinayong bahay niyo. Gusto ko sanang dumalaw roon kaso matanda na talaga ang lola. Hindi ko na kayang bumayahe ng malayo, apo.
Hindi siya nakaimik sa naging kwento ng kanyang lola. Paanong napatayuan ang buong pamilya niya nang wala siyang kaalam-alam. May inihanda bang sorpresa sa kanyang asawa niya, pero hindi rin naman niya ito nahagilap. Iyon na nga yata ang pinakamantinding sorpresa nito. Halika, apo. Saktong at nakapaglaga ako ng kamote. Paborito mo yun noong araw, hindi ba? Halika. Naku, salamat lola. Anya ngunit magulo pa rin ang kanyang utak habang nakasunod sa kanyang lola. Sinong kasama mo dito, lola? Delikado sa iyong mag-isa dahil matanda ka na. Nako, Olivia. Nandito ang 3 pinsan mo. Anak ng kapatid ng tatay mo na bunso. Ganun po ba? Mabuti naman, lola. Oo, apo. Teka lang, buntis ka ba? Biglang tanong nito sabay haplos ng kanyang tiyan. Opo, lola. Nako, huwag kang lalabas tuwing hapon, apo. Maraming aswang dito sa probinsya. Bakit kasi hindi mo manalang sinama ang asawa mo? Huwag na muna natin siyang pag-usapan, lola. Kumain na lang tayo. Malungkot niyang sagot sa matanda. Nako, nag-away kayong mag-asawa ano? Apo, ganyan talaga sa mag-asawa. Pero hindi solusyon ang layasan mo ang asawa mo. Dahil lang, nagkatampuhan kayo. Kailangan mong harapin ang katotohanan, Olivia. Hindi siya sumagot at napaluhan na lang habang inunguya ang saging na nasa kanyang bunganga. Kasunod nito ay ang kamote naman. Nako, sabi na eh. Kaya pala napabakasyon nang wala sa oras. Wika pa ng kanyang lola. Nung 4:00 ng hapon nang magsidagtingan ang kanyang mga pinsan. Mga dalaga at binata na rin ito. Katuwang-tuwa ang mga ito nang makita siya. Nako, nandito ng pinakamaganda naming pinsan. Hi Ate Olivia. Bate ni Hector na nasa senior high na. Sa wakas, nakita na rin kita sa personal, Ate Olivia. Ang ganda mo nga. Dati sa Facebook lang kita napagmamasdan. Wika naman ni Lita, ang pinsan niyang nasa 3rd year high school. Naku, kayong tatlo, tigil-tigilan niyo ako kakapuri. Naku, kailalaki niyo na. Samantalang noong huling dalaw ko rito, karga-karga pa itong silita ng kanyang mama. Nakadede pa sa suso ng nanay niya. Naku, napakatagal na panahon na. Kaya nga ate, kaya para makabawi, libre mo kami jabi sa bayan. Wika ni Dahlia, ang isa pa niyang pinsan. Yun lang pala, sige, magbihis na kayo at tutungo tayo ng bayan ngayon. Nako Olivia, huwag mong i-spoil masyado ang iyong mga pinsan mo. Baka masanay. Wika ng lola nila. Ayos lang lola, minsan lang ako nandito. Sagot niya. Nung paalis na sila ay muling ibinili ng matanda na hindi siya maaaring gabihin sa bayan. Dahil maraming aswang ang namumugad sa kanilang probinsya. Tumango lamang siya kahit walang kasigurudahan kung anong oras sila uuwi. Isa pa ay tila hindi naman siya masyadong nagpapaniwala sa mga aswang. Sa bayan ay masyang nagkukwentuhan silang magpinsan habang nilalantakan ang paboritong pagkaing pangmasa. Pagkatapos ay ipinasyal at binila ng mga damit ni Olivia ang kanyang mga pinsan. Hindi na niya napansin ang oras. Pagkalabas nila ng mall ay madilim na. Ala ka, patay tayo nito kay Lola. Sambit ni Hector. Huwag niyo nang alalahanin pa. Minsan lang naman ito, hindi ba? Sagot ni Olivia. Habang sakay ng jeep patungo sa baryo, ay halos sa kanya napatingin lahat ng mga nakasakay. Iniisip niya baka nanibago kasi nga sobrang puti niya. Wari ay kutis artista. Halatang pangmayaman ang kutis nito. Tahimik lang siyang nakasakay habang ang 3 pinsan niya ay kanya-kanyang yabang. Hanggang sa makababa sila sa harap ng gate ng kanilang lola, ay ganon pa rin sila kaingay.
Napansin pa rin ni Olivia ang matanda. Hindi pa ito nakababa. Nakatitig pa rin sa kanya. Pagkatapos mag-doorbell ay binuksan sila ng kanilang lola at sinaway dahil napakaingay nila. Bilisan nyo, ang tagal nyo sa bayan. Sinabi ko nang huwag kayong magpagabi. Reklamo ni Lola Pasit. Hindi pa man sila tuluyang nakapasok ay may dumaan sa kanilang ulo. Napakababa niyon. Ramdam nila ang hangin na dumaan dito habang mabangis ang huni. Kita nyo na, nasundan pa kayo. Wika ng matanda. Paika-ika itong naglakad at sinisiguro naman ni Hector na mauna itong makapasok. Pabalik-balik at halatang napakabangis ng aswang na yon. Agad na lang sinarado ang pintuan. Samantalang patuloy itong nanggugulo. Paikot-ikot ito sa bahay habang mabangis ang huni. Ilang sandali pa ay napanguwi na si Olivia. Biglang nanigas ang kanyang tiyan. Lola, ang sakit ng tiyan ko. Reklamo niya. Ayan na, nako, bilisan nyo. Kukuha kayo ng dahon ng pulang tuba-tuba. Kailangan nating patakan ng katas ng pulang tuba-tuba ang tiyan ng ate Olivia nyo. Utos ng matanda. Lola, nasa labas ang aswang, paikot-ikot. Nakakatakot. Wika ni Hector. Sa kailangan natin ang dahon ng tuba-tuba. Dalhin mo ang itak, bilisan mo. Huwag kang duwag ka lalaki mong tao. Galit na wika ng matanda. Wala itong magawa kundi ang sundin ng matanda. Agad itong nagmadaling lumabas bit-bit ang itak. Tila naka-fast forward ang galaw nito. At wala pang 5 minuto ay nakabalik na agad ito sa loob. Agad kinuha ng matanda ang dahon at nilagyan ng langis. Pagkatapos ay pinatakan ang tiyan ni Olivia ng katas ng dinurog na dahon ng tuba-tuba na may halong sagaradong langis. Bigla ring tumilang sakit ang kanyang tiyan. Ngunit ang huni ng aswang ay naroon lang at tila mas naging mabangis pa ito. Ilang saglit pa ay tila may naging kaaway ito sa ibabaw ng bubong. Sobrang kalabog sa ibabaw ng bubong, kaya natahimik na lamang silang lahat habang nagmamatsyag. Biglang tumahimik nang marinig nila ang pagawaspas palayo. Ilang sandali pa ay narinig nila ang tunog ng doorbell. Turuan sila kung sino ang magbubukas niyon. At ang nangyari ay sama-sama na ang 3 magkakapatid na lumabas para buksan ang gate. Lola, asawa daw po ni Ate Olivia. Sigaw ni Hector. Biglang kumalabog ang dibdib ni Olivia nang marinig iyon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ano pang ginagawa niyo? Papasukin niyo ang kuya niyo. Sigaw ng matanda. Kuya, ano nga ba yun, apo? Tanong nito kay Olivia. Congrad po, Lola, o congrado po. Sagot niya. Congrad! Sigaw ulit nito, ngunit bumuganta agad ito sa kanilang harapan. Hali kayo mga apo, hayaan muna natin ang ate at kuya nyo na makapag-usap. Wika ng matanda. Dinala nito ang mga apo sa kusina. Doon ay tulong-tulong silang nagluluto ng hapunan. Habang naiwang tahimik si Olivia at tila ayaw kausapin ng asawa. Mahal, kausapin mo naman ako. Buti na lang nakontak agad ako ni Yaya. Wika nito. Buti naman at may kontak si Yaya sa'yo, samantalang ako na asawa mo wala. O ako nga ba ang asawa o ang babaeng iyon? Yun na nga eh, ang bilis mong maniwala. Umalis ka pa agad ng bahay. Inaamin kong babae ko iyon, nung binata pa ako. Kita mo, umamin ka rin na may babae ka. Babaeng bayaran. Hindi ako kailanman nakipagrelasyon kahit kaninong babae noon. Lalaki ako, Olivia. Sana maintindihan mo. Saka noon yon. Kaso ay nasanay iyon na siya na lagi ang tinatawagan ko. Nahulog ang loob sa akin. Hindi ko alam, minahal na pala ako.
At ang malala, nang malamang nag-asawa na ako, gumawa siya ng paraan upang matunto ng bahay. Ikaw naman naniwala agad. Buti na lang alam ko ang bahay ni Lola Paset. Mahabang kwento nito. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hanggang sa napansin niya ang mga galos nito at sugat sa mga balikat at siko. Anong nangyayari sa iyo? Naaksidente ka ba? Bakit may mga sugat ka? Tanong niya. Wala ito. Anong wala ito? May dala ka bang kotse? Wala akong dalang kotse. Sagot nito. Napakunot ang noo ni Olivia. Paano ito nakarating ng walang dalang kotse? Hindi naman ito sumasakay ng bus. Hinayaan na lamang muna niya. Ayaw niyang ma-stress. Ayaw niya munang isipin ang babaeng nasa bahay nila ngayon. Hindi niya na itanong dito kung naroon pa iyon. Malamang naroon pa. At wala pa siyang lakas ng loob na sumbatan ito. Kung ito nga ba ang ama ng dinadalang bata ng babaeng iyon. Hindi niya kayang marinig mula sa bibig ng asawa na ito nga ang ama ng dinadala nito. Hindi naman yata uuwi iyon sa kanilang bahay kung hindi. At ibig sabihin lang, patuloy pa rin ang ugnayan nilang dalawa. Mas lalong sumikip ang kanyang dibdib sa isiping iyon. Overthink pa. Makinig ka, mahal ko. Sa akin ka maniwala. Nito. Ngunit sinamaan lamang niya ito ng tingin. At bakit hindi kita makontak? Paano mo sa akin ipapaliwanag? Tinatawagan kita araw-araw pero wala. Hindi ka makontak. At paano mo natitiis na hindi ako tawagan sa loob ng 2 linggo? Mahabang kwento, Olivia. Niloko ako. At kasabwat ang hayop na babaeng iyon. Humanda sila sa akin. Ipapakulong ko sila. Yung babaeng buntis sa bahay. Anak mo rin ang dinadala niya. Baliw ang babaeng iyon. Kaya nga pinagkaisahan nila ako. Gusto nila akong perahan. Kasabwat sila ng mga lalaking nagpakilalang CEO ng isang kumpanyang nais makipagsosyo sa akin. Isang malaking sindikato pala ang hayop. Mabutin lang at nakatakas ako sa kanila. Mahabang kwento ni Conrad. Hindi nito dinetalye kung paano nakatakas, kung paano nito winasak ang tiyan ng mga taong nais gumawa ng hindi mabuti. Sa pilitan nitong pinaperma ng isang tseke na may halagang 10 milyon. Wala itong magawa kundi ang ipagtanggol ang sarili. Kailangan na nitong gamitin ang nakatagong katauhan. Ang pagiging halimaw, gamit ang mutya ng aswang. Siyensya na, akala ko totoo. Paano na? Nasa bahay siya ngayon. Sana pala hindi na ako umalis doon. Wika niya. Mas mabuting umalis ka doon. Dahil kung hindi, malamang, ikaw na naman ang punteriya nila. Dahil hindi sila nagtagumpay sa akin. Sagot nito. Napaisip pa rin siya. Marahil ay tama ang sinabi nito. Salamat na lamang siya na umalis siya sa bahay nila. Naipahuli ko na rin siya sa mga pulis. Nasa kulungan na siya ngayon. Unang-una, trespassing siya sa pamamahay natin. Wala siyang karapatan na basta na lang pumasok at tumira. Walang pahintulot galing sa ating may-ari. Litanya pa nito. Napaisip si Olivia. Bakit nga ba hindi niya naisipang ipakaladkad dito sa guard ng subdivision? Hindi na lamang niya iyon inisip pa. Ang mahalaga ay pareho silang ligtas. Bigla niyang naalala ang kaninang nilalang sa bubong. Agad niyang tinanong ang asawa. Hindi ka ba inatake ng aswang? Kanina bago ka dumating. Mabangis ang nilalang na iyong paikot-ikot sa bubong. Anya, wala naman. Baka lang mali lang kayo ng pandinig. Hindi, parang may kaaway pa nga. Biglang natahimik si Conrado nang sabihin niya iyon. Naging mailap ang mga mata nito.
Nagtaka man ay hindi na iyon binigyang kahulugan ni Olivia, lalo na nang magreklamo itong gutom. Halika sa kusina, lalim na rin ang gabi, kaya malamang gutom at pagod ka na. Anya at giniya na ito papasok sa kusina. Saktong naghahain na rin ang kanyang mga pinsan at lola. Halo sabay pa ang mga itong napalingon sa kanila. Nandito na pala sila. Halina kayo, mga anak. Tawagin na sana kayo ni Hector. Wika ni Lola Paset. Tahimik na silang naghahaponan at pagkatapos ay kwentuhan na. Makailang nakisama si Congrad sa mga pinsan at lola ni Olivia. Malalim na ang gabi bago nila naisipang mamahinga. Nagpaalam si Congrad na maaga itong aalis kinabukasan. Iiwan muna nito si Olivia para sa kaligtasan niya. Naintindihan naman niya, kaya siya pumayag. Kinabukasan, kagising niya ay wala na ang kanyang mga pinsan. Pumasok na ang mga ito sa klase. Tahimik ang buong bahay. Marahil ay nasa tindahan din ang kanyang lola. Mag-isa na lamang siya sa malaking bahay. Mas lalo tuloy siyang nangulila sa kanyang asawang madilim pa nang gisingin siya kanina dahil kailangan na nitong umalis. Nilibang na lamang niya ang kanyang sarili sa paglalakad sa labas ng bahay. Nasa gilid siya ng highway nang may bumabang dalawang lalaki na nakaitim na bonnet. Naalala niya agad ang kanyang asawa. Ngunit huli na para tumakas dahil nasa harapan na niya agad ang mga ito. Nakpan ng panyo ang kanyang ilong at ilang sandali pa ay nawala na siya ng ularat. Saktong dumulog ang tricycle na sinakyan ni Lola Paset. Ngunit saktong napatitig lang ito sa kanya nang pinagtulungang buhati ng mga kidnapper. Agad na tinawagan ng matandang numero ng ama ni Olivia. Pinapaalam agad nito kay Congrad ang lahat. Mabuti na lang at maraming koneksyon si Congrad. Agad nitong tinawagan ng mga kaibigang detektif. Wala pang 30 minutos ay nasa opisina na niya ang mga ito. Agad niyang binigay ang kanyang cellphone. Bukas ang GPS ng asawa, kaya hindi sila nahihirapan na i-trace ang lugar na pinagdalhan kay Olivia. Brad, magandang balita. Wika nito habang kinakalikot ang hawak nitong laptop. Tila nabawasan ang tinik sa dibdib niya. Ano na? Nung nakonggra dito. Dali daw nating na-trace ang lugar kung saan nila dinala ang iyong asawa. Ibuti kung ganon. Ako nang bahala sa mga iyan. Kanya rito at nang maibigay ang eksaktong lokasyon, ay pinaalis na agad niya ito. Mag-isa niyang susuungin ang nasabing hideout. Hinding-hindi makakaisa sa kanya ang mga taong pera lang ang habol sa kanya. Puputuloy na niya ang sungay ng mga kagrupo ni Rita. Pinakala ni Congrad na nadala na ang mga ito dahil nalagasan na ng 3. Ngunit hindi pa rin. Agresibo pa rin ang mga ito makaisa sa kanya. Maging si Olivia ay gagamitin ng mga ito para makapangkulimbat ang pera sa kanya. Mas lalo niyang pinapainit ang ulo ko. Umanda kayo sa akin. Uubusin ko ang grupo niya. Wika nito sa isipan. Samantalang nagising si Olivia sa isang luma at napakaraming agyo at walang kabuhay-buhay na silid. Halatang abandonado na ito sa loob ng ilang taon. May karapukan na rin ang kisame nito na tila ba anumang oras ay handa nang bumigay. Takot pa naman siya sa dilim. May nyctophobia siya, kaya hindi niya maiwasang manalangin habang pasulyap-sulyap sa kabilang kwarto sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Napakadilim niyon, patuwarin niya ay may kung anong nilalang ang nakatayo at nakatitig sa kanya mula sa loob. Biglang may pumasok sa pintuan kaya nagulat siya at napakislot. Magaling. Gising ka na pala. Napakamatakotin mo naman masyado. Ako lang ito oh.
Bungad nito ng nakangising demonyo. Ano naman ang kailangan mo sa akin, Rita? Hindi ka makaisa kay Congrad, kaya ako na lang ang gagawin mong pain. Desperada masyado, girl. Bakit ka nakalabas sa kulungan? Pagtataray ni Olivia sa babaeng kaharap. Ganun ba? Matapang ka pala. Wala kang pakialam. Tanong ng babae. Sino ka para katakutan ko? Oh, hindi mo pa pala ako kilala. Bakit? Sikat ka. Anak ka ng presidente. Anong maipagmamayabang mo sa sarili mo? Napakababang uri mong babae. Wala kang maipagmalaki. Narinig mo? Buong tapang niyang wika dito. Hayop ka. Papatayin kita. Wait, kung papatayin mo ko, paano ang perang habol mo sa asawa ko? Tanong ni Olivia dito. Pasalamat ka, hindi pa ako tapos sa asawa mo. Pero sa oras na makulambat na napin lahat ng pera niya, yaman lang din na hindi siya mapupunta sa akin, ay hindi go. Sabay ko na lang kayong sunugin. Kasama ng abandonadong gusali na ito. Uwi ka nito habang nakangising demonyo pa rin. Hindi na ito pinansin pa ni Olivia. Kampante siyang darating anumang oras ang kanyang asawa at ililigtas siya nito. Sila ng kanilang anak sa kanyang sinapupunan. Ilang sandali pa ay may narinig siyang ugong ng sasakyan. Kala niya ay ito na si Congrado. Ngunit kasamahan pa rin iyon ng dalaga. Apat ang mga ito na may dalang mga kung anong bagay. Kerosin iyon. Dahil balak na mga itong sunugin silang mag-asawa. Pagkatapos mapermahan ang mga hawak na Rita na mga papeles na mga ari-arian ni Congrad. Anong oras mo ba tatawagan si Congrado? Tanong ng isang lalaki. Maghintay ka. Dapat gabi natin gagawin ang bagay na ito. Bakit kasi maaga niyong kinidnap ito? Galit na tanong ni Rita. Sa gadong oras kami nakakuha ng tiyempo, kaysa hindi na natin makuha ito. Pabuti na itong advance tayo. Wika naman ang isa. Ilang sandali pa ay may narinig silang mga yapak sa labas. Bigla ang mga itong tumahimik. May kasama pa ba kayong iba? Tanong na Rita. Wala na. Sagot ng isa. Nagkatinginan ang mga ito. Halatang kinabahan. Huli na ba ako sa meeting? Biglang tanong ng isang baritonong boses. Nagulat na lang sila at tila bigla na lang itong sumulpot sa kanilang harapan. Paano nangyari yon? Tanong ni Rita. Ang alin? Tanong rin ni Congrado sabay unat ng kamay at leeg. Katapos sa isa-isang tinitigan ng masama ang limang kaharap. Bila natulala si Olivia habang nakatitig sa galit na asawa. Kilagan niyo ang asawa ko. Ngayon na. Mariing utos nito. Hindi. Gagawin lang namin iyan kung tapos mo na itong pirmahan. Wika na Rita sabay taas ng hawak na mga papeles. Mabilis itong hinablot ni Congrado at itinapon sa likod. How dare? Hindi natapos ng dalagang sasabihin nang biglang nag-anyong halimaw si Congrado sa mismong harapan nila. Naistatwa ang mga ito at bago pa man nakahuma ay laslas na ang liig ng dalawang kasamahan ng mga ito. Bubunot pa sana ng baril ang dalawa. Ngunit walang kahirap-hirap ding pinagsabay na inatake ni Congrado ang mga ito. Kagaya ng dalawa ay winasak ni Congrad ang lalamunan ng mga ito. At walang kahirap-hirap na binunot ang dila. Naiwan si Rita na tulala at halos hindi na kumukurap habang nakatitig sa mga kasamang puno ng dugo at wala ng mga dila. Susunod pa ba kita? O ipapasa na lang kita sa mental hospital? Tanong ni Congrad. Alam niyang malalim ang pagkatrauma nito. Kaya tinalikuran na niya ito at agad na bumalik sa normal na anyo. Agad niyang nilapitan si Olivia.
Mabuti na lang at natakpan ng pader ang ginawa niyang brutal na bagay sa apat na lalaki. Ngunit alam niyang gulat at takot din ang reaksyon nito. Hungrado, isa kang aswang. Oo, asawa ko. Gayunpaman, hindi ako masamang tao. Binuhay nila ang natutulog na halimaw sa katauhan ko. Kaya hindi nila ako masisisi kung bakit ko sila napatay. Sagot ni Congrado. Hindi alam ni Olivia kung ano ang magiging reaksyon. Bigla na lang naging magaan ang buo niyang katawan. Nanlamig at nagpawis hanggang sa unti-unti na namang nawala ng malay. Naagap na nasalo ni Congrado ang asawa bago pa man ito bumagsak. Dinala niya ito sa kotse mula sa di kalayuan. Pagkatapos ay bumiyahe na sila pauwi ng bahay. Saktong paglapag niya sa katawan ni Olivia sa kama ay nagising din ito. Asawa ko, salamat at gising ka na. Bulalas nito. Niyakap nito ng mahigpit ang asawa. Congrado. Olivia, natakot ba kita? Aswang ka, Congrad. Patawad. Patawad kung nilihim ko ang lahat sa akin. Natatakot lang ako na baka hindi mo ako matanggap. Ayaw kitang mahalin noon dahil sa katauhan kong ito. Ngunit hindi ko hawak ang puso ko. Kahit aswang ako, tao pa rin naman ang katauhan ko. Nagmamahal at nasasaktan. Hindi umimik si Olivia. Masyadong magulo ang lahat. Kailan lang ba biglang nagbago ang buhay niya? Dahil sa pagpapakasal niya sa isang mayaman, nang hindi niya inasahang mamahalin pala niya ng tunay at mamahalin din siya nito. Ngunit ngayon, malalaman niyang ang mayamang tao na minahal niya at magiging ama ng kanyang anak ay isa palang halimaw. Hindi niya alam kung ano pa ang kasunod. Masyadong magulo ang kanyang utak. Kung hindi mo ko kayang tanggapin, sana huwag mo lang ilayo sa akin ang anak ko. Kasi ang batang iyan ang magmamana ng lahat. Maging ang dugo ko ay nananalaytay sa kanya. Hindi mo maaaring pigilin dahil nasa dugo na niya, Olivia. At patawarin mo ako kung binigyan kita ng isang anak na halimaw. Hindi ko kagustuhan ito kung maaari lang na mawala na ito sa buhay ko. Pero eto na ako. Habang buhay na at pasalin-salin na sa aking lahi ang dugong ito. Mahabang litanya ng milyonaryong aswang na noon lang na-discover ni Olivia. Hindi niya mawari, subalit hindi niya ito kayang kamuhian dahil ba sa yaman? Mukha ba siyang pera? Isa ba siyang gold digger? Hindi niya alam kung paano niya huhusgan ang sarili. Basta, isa lang ang alam niya. Kailangang mananatili ni Congrado sa tabi niya. Maalis na sana si Congrad nang tawagin niya ito. Dito ka lang, Congrad. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong mahal pa rin kita matapos kong madiscover ang lahat. Ayaw kung mawala ka sa tabi ko. Bigyan mo akong pagkakataon para maiproseso lahat ng ito sa buhay ko. Minahal naman talaga kita, kaso naguguluhan ako ngayon dahil sa nadiscover kong pagkatao mo. Di ako maaari. Gusto kong mahalin pa rin kita ng totoo kahit sa ganyang katauhan mo. Napayakap ng mahigpit si Congrad sa kanya. Handa itong maghintay. Hindi ito nawawala ng pag-asa dahil alam nitong hindi mahirap aralin ang pag-ibig. Alam nitong hindi ito mahirap mahalin dahil taglay nito ang mabuting puso na bihirang aswang lang ang mayroon. Lumipas sa mga buwan, naging okay naman ang kanilang pagsasama. Hanggang sa naipanganak na ni Olivia ang kanilang anak. Dito ay lalo niyang minahal ang kanyang asawa dahil nakitaan niya ito ng pagpupursige.
At siya mismo ang nakasaksi kung paano ito naging masaya noong lumabas na ang kanilang anak. At dito na magtatapos ang kanilang kwento. Dahil magsasama na sila habang buhay at lahat ng mga walang jowa ngayon, sana makahanap din kayo ng aswang na milyonaryo at kaya kayong mahalin ng tapat. Wakas. Seswertein sana ang lahat ng mag-subscribe palagi sa channel na ito at mag-comment. Ingat palagi mga kaswang at huwag kalimutan, uminom ng tubig.